Makiki-greet mo naman ang katabi mo. Kung babae yan, ang ganda mo ngayon. Kung lalaki naman yan, itsurang bagong ligo ka, ang gwapo mo. Ayan. Magbatian po tayo ng may ngiti. Tandaan po natin, ang ngiti, kapag nasanay po tayo na bumabating masaya, yan po ay nakakapag-create ng magandang resulta sa ating pangangatawan. Ang taong masayahin po, malayo sa sakit. Tandaan po natin yan. Kaya ang taong malulungkutin ay dinadapuan ng sakit. At yung yata ang katabi mo'y malulungkutin. Sabihan mo siya, maging masaya ka na. Sige po, bagamat ang Manila po ay signal number 3, niloob ng Lord na payapa ang ating paligid at may madilim lang, makulimlim lang, at medyo may ambon, ay pagkakataon pa rin po natin na sambahin ang Lord. Amen? Kaya panghawakan po natin, naiingatan tayo ng Panginoon. Ayan, sige po, let us declare our covenant tool in book of Luke chapter 4, beginning verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus. He is the Anointed One. Bisa pa po nating palakpakan ang pangalan nating Panginoong Hesus. All glory in His name. Ang ating po J1 culture, sabay-sabay po nating i-declare, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I am in partnership with Christ, and the last is, I am not extreme. Sabay-sabay po nating panghawakan, ako yun. Sabihan mo ang katabi mo, ikaw yun. Bakit po kailangan nating sanayin na magdeklara ng mga gantong deklarasyon? Dahil ito po'y bunga ng salita ng Diyos sa buhay natin. At ang proof po nito ay ang ating mahal na apostol. At sa lahat po ng mga satellite churches around the globe, and even sa Philippines, marami na pong mga nagpapatotoo na ang Diyos bumabago ng buhay from nothing to something. Kaya yung katabi mo, may kakaiba dyan. May something sa Kanya. Positive ha, hindi yung negative. Ayan. Ano po ba yung pag-uusapan natin ngayong umaga? Which is ang title ng pag-uusapan po natin ngayong umaga is about masunod ang iyong kalooban. Sandali po tayo mag-pray. Let us bow down our heads and close our eyes. Sandali po tayong manalangin. Abba Father, the mighty name of Jesus, naniniwala kami, Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy mong ipagkakaloob ang kaunawan sa bawat isa sa amin. Allow everyone to become open-minded, and even our hearts, O God, ay malaya, Panginoong, may suko namin sa iyo ang lahat. And allow every ears, O God, ay patuloy na maging bukas sa kaunawan nagmumula sa iyo. At kami naniniwala, Panginoon, as you anoint my lips, marami ka pang mga bagay na ipararanas sa amin at mga pagbabagong ipagkakaloob sa amin as we claim every words na mapapahayag ngayong sa kalagitnaan ito. Hayaan mo, Diyos, ikaw lamang ang maluwalhati. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Yung salita pong masunod ang iyong kalooban, siguro po para mas madali nating maunawaan, kapag wala kang kapangyarihan, wala kang power, wala kang anything na masasabi mong sayo, at ikaw ay isang alipin lamang, ang kalooban mo ay walang say. Ulitin ko, kapag wala kang power, wala kang authority, wala kang anything na meron kang pag-aari, wala kang say. Kaya, masasabi mo na lamang sa sarili mo, maganap ang kalooban ng Diyos. Tama ba? Gusto ko lang makakonek ang bawat siya sa atin. The moment that we have an authority and power sa ating mga kamay, and we have also possession or achievement or any success, nagiging susi ito
para maganap ang kaninong kalooban? Kaninong kalooban na magaganap? Kapag may authority ka, may power ka, meron kang possession, meron kang achievement, meron kang pinag-aralan. Kaninong kalooban ang nagaganap? Nakaka-connect na po tayo. Tayo. Mga sarili natin na nasusunod. Kaya ang katabi mo, tanungin mo, nasusunod ba parati ang kalooban mo? Hindi po, pastor. Si mama po ang nasusunod. Kaya, tunay, di ba? Mapapansin po natin na ang salitang ito ay nawika o nabanggit ng ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang pinagdaan ng sakripisyo at hirap. Hindi ganun kadali ang sakripisyo ng Panginoong Hesus. Kung bakit tayo ngayon malayang nakakalapit sa ating Diyos Ama dahil may nagsakripisyo. Merong sumunod ng ibang kalooban, hindi kalooban niya ang nasunod. Kaya yun po ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Ngayon, sa aklat po ng Mateo chapter 6 verse 10, sabi po dito ng Panginoon, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Kapag po ito ay inulit-ulit po nating basahin, meron pong ipauunawa ang Lord sa atin ditong malalim na aral or matibay na katuruan. Ano po yun, pastor? May binanggit po dito yung kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, sa mundong ating ginagalawan, na nakikita natin isa't isa, may kaharian pala nag-e-exist. Meron na palang government sa langit na nag-e-exist, na nag-ahari na. At meron na dong kapangyarihang umiiral. Ibig sabihin, ang panalangin ito ay inuukol sa iyo at sa akin. Nanawa yung kalooban ng Diyos sa kaharian sa langit, mangyari sa iyo at sa akin, dito sa lupa. Yeah? Kaya mapapansin po natin na ang kalooban ng Diyos ay hindi madaling maunawaan. Tama ba? Sino po ditong nagtataka pa rin sa kanyang buhay, parang malungkot pa rin ang kanyang buhay, hindi pa rin siya masaya. Parang may kulang sa kanya. Mas mainam na may kulang sa iyong buhay o kaysa kulang-kulang. Nakuha niyo yung point. Di yata nabenta yung joke kung yun ano. Ayun po yun. Mas mainam na matagpuan po natin na may kulang sa atin. Ano yun? Kalooban na higit sa kalooban natin. Dahil kapag naging kompleto sa iyo ang iyong sarili, ang iyong kalooban, hindi ka na magnanasa ng ibang kalooban. Tama ba? Hindi ka na magdidisa ng ibang kalooban. Kung sapat na yung kalooban mo sa nangyayari sa buhay mo, makikitaas nga ng kamay kung sapat na talaga ang kalooban mo sa nangyayari sa buhay mo. Kompleto ka na ba talaga? Kung kompleto ka na, pwede ka nang tumungo sa langit. Di ba? Lahat tayo may kulang. Aminin po natin. Kung tatanungin ko po kayo sa inyong budget, definitely isa ating sagot. Kulang pa rin, pastor, ang aking budget. Di ba? Lahat tayo may mga kakulangan. Kaya nga nagnanais tayo ng merong higher authority at kalooban na siyang masumpungan po natin sa process ng ating buhay. Kaya, ito po yung number 1 point natin. Masunod ang iyong kalooban, which is speaking, kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay di lamang nakikita sa mabubuting bagay. Gusto ko pong maging malinaw sa ating lahat. Hindi lamang mabubuting bagay ang pwedeng iparanas ng Diyos sa atin o ipagkaloob sa iyo at sa akin. Meaning, pwede palang may pangit na dumating sa ating buhay. Hindi maganda, hindi maayos. O ikaw mismo, hindi rin maayos. Di ba? Inaayos pa nga, pastor eh. Ay di pa ayos na tayo. Yeah? Ibig sabihin, ang kalooban pala ng Diyos, hindi lang nananahan sa mabubuting bagay. May mga pangit din pala na ipinahihintulot sa atin ng Diyos para makita natin ang kalooban niya. Pansinin po natin ito, isang pangyayari na nangyayari po sa ating panahon ngayon, sa ating linggong ito. At
Ang balita po ngayon madaling makarating. Sa dami ng mga balita, nadadagdagan pa ng mga fake news. Di ba? Kaya minsan, i-check pa natin kung credible ba yung balita na ating na-receive. Pero, ito nga po, ang nangyayari sa ating bayan, at sabi nga po dito sa ating slide, maaari siyang magalaw ng bagyo, lindol, taggutom o kakulangan sa buhay. Upang makita nating lahat na siya ang may hawak ng ating buhay. Sino pong naniniwala doon? Sino pong binabagyo na ang kanyang buhay? Sino na pong nililindol ang kanyang buhay? At sino na pong nagugutom ngayon? Meron na ba? Meron ba hindi nag-breakfast dyan? Di ba? Merong kakulangan sa buhay. Kaya nga kung sasapat ang ating kalooban, kung sasapat ang meron tayo, hindi na tayo magnanasa pa ng ibang kalooban. Kaya ang Diyos napaka-perfect. Hindi inalaw ng Diyos sa ating sariling kalooban, sa ating free will, maging sapat at kompleto tayo. Alam ng Diyos, maghahanap ka na magpupuno sa hinahanap mong hindi mo pa rin alam kung anong hinahanap mo. Pero ramdam mo may kulang sa'yo. Yeah? Inalaw ito ng Diyos para makita natin ang kadakilaan ng kanyang kalooban. At recently nga, katatapos lang ng lindol, binayo naman ng bagyo ang Cebu, at nakakalungkot mang makita, ay isipin po natin, what if tayo ang nasa ganong sitwasyon? Tayo yung mga nasa bubong ng ating mga bahay, na wala na tayong may isasalba, kundi ang ating buhay na lamang. Diba? Nakakalungkot. Sino pong pag nakakapanood doon ay nalulungkot pero walang pumapatak na luha? Diba? Yung pagluha, antayin pa nating ma-process ito. Pero yung lungkot andon. Ibig sabihin, ramdam natin yung kakulangan ng iba at pangangailangan ng iba. Kaya ang nais makita ng Lord sa atin, yung relasyon na meron tayo sa Kanya. Ito po yun. As an explanation po ng ating slide. In Jeremiah chapter 23, verse 19 to 24, verse 19, sabi dito, makinig kayo, ang galit ko'y parang bagyo o buhawi na hahampas sa ulo ng masasamang taong ito. Hindi mawawala ang galit ko hanggat hindi ko nagagawa ang gusto kong gawin. At sa huling araw, lubos ninyong maunawaan ito. Puputulin ko muna po hanggang verse 20. Sino daw po ang nagagalit? Gusto ko lang maging malinaw sa ating lahat. Sino daw po nagagalit? Ang ating Diyos. Dahil siya ay Diyos, meron bang makakapigil sa pwedeng gawin ng Diyos? Kaya mo bang pigilan, Ron? RJ, ang mga kabataan natin, kaya niyong pigilan ang nais ng Diyos. Di ba? Wala makakapigil sa nais ng Diyos. At kitang-kita po natin ang naging resulta ng lindol, nagkaroon ng bagyo, walang nakapigil para ubusin ang lahat ng naipundar ng 20 years, ng 30 years, ng 50 years, ng kasisimula pa lang nagtatayong bahay, na nagsisimula pa lang makabangon, naubos ng muli. Walang makakapipigil kapag ang Diyos na ang nagalit. Ibig sabihin, kalooban pala ng Diyos na siya'y magalit. Gusto ko pong maging malinaw sa ating lahat na maging maingat po tayo kapag ang Diyos na ang nagagalit. Dahil kalooban din ng Diyos ang magalit. Kaya nga, ang number 1 point natin, hindi lamang sa mabubuting bagay, ang Diyos ay makikita. Kailangan ding makita natin ang galit na meron ng ating Diyos. Sino po ditong takot sa kanyang tatay kapag nagagalit? At kapag may sinabi, ang kanyang tatay, merong panukala, merong batas sa bahay, dahil takot magalit ang ama, nasusunod ang kalooban ng ama. Tama ba yon? O sa mama, kung takot sa mama. Nakukuha niyo yung point, kapag may kinatatakutan po tayo na authority, maingat nating inilalagay ang ating sariling kalooban sa ating mga puso at
inaalaw nating manguna ay ang kalooban ng may greater authority sa atin. Nakukuha niyo yung puntos ng Panginoon. Di ba? Kaya, ang Diyos mismo, kapag nagalit, i-express niya yon. And even tayong tao, kapag galit na tayo, kaysa mag-collapse tayo sa manang lasa, magre-release ako ng galit. At yung tao, kung tao man yung re-releasean mo ng galit, siya ang tatamaan ng bagyo at lindol. Di ba? Siya ang tatamaan nun. Bakit? Siyempre, sa iyo ni-release eh. Kaya ang biyaya po ng Diyos sa atin, madaling maunawaan ang Diyos. Sabi lang ng marami, mahirap maunawaan ang Diyos. Pero dito po sa ating illustration, sa Book of Jeremiah, malinaw na may galit po ang Diyos at kalooban ng Diyos ang galit na meron siya para ito'y i-release sa iyo't sa akin. Gusto ko pong makakonect tayong lahat. Hindi ba sa ating live stream? Ang galit ng Diyos, kapag na-release na to, ibig sabihin, gaganapin na ito ng mga anghel. Anghel ng Diyos sa langit. Ipatutupad na ito. Ang mangyayari ngayon, marireceive mo ang galit ng Diyos. Kaya gusto pong makita nating lahat, ikaw at ako, maaring meron tayong ginagawa na nag-trigger ng galit ng Diyos, na kung saan bakit lagi tayong may kulang, bakit tayo nakakaranas ng bagyo sa buhay, ng lindol sa buhay, at kakulangan sa buhay, bakit may galit na na-trigger natin ang ating Diyos. Yeah? Mayroong na-trigger tayo. At kailangan yun po yung makita natin. In verse 21, tuloy po natin, hindi ko sinugo ang mga propetang iyan, pero lumakad pa rin sila. Wala akong sinabi sa kanila, pero nagsalita pa rin sila. It's about a man of God na nagdala ng mensahe about sa isang lugar na magkakaroon ng bagyo or lindol, which is nangyayari yan ngayon. Kung nanonood kayo sa feeds ng FB, random yon. In verse 22, ngunit kung alam lang nila kung ano ang nasa isip ko, ang Diyos ang nagsasalita dito sinabi sana nila ang salita ko sa aking mga mamayan para talikuran ang masama nilang, ano daw? Pag-uugali. At, ano pa raw? At, ginagawa. Ibig sabihin, ang nagtitrigger ng galit ng Diyos ay masamang pag-uugali at maling ginagawa. Kaya nagkakaroon ng mga natural calamity, we need to accept the process ng galit ng Diyos. Biyaya ng Diyos sa atin na may takot sa Kanya, na tayo'y naiingatan. Pero wag po nating ikagalak. Wag nating ikasaya. Dahil meron tayong mga kapatid, kamag-anak, somewhere sa mga lugar na apektado na nagdadalamhati ngayon. Di ba? Dahil merong practices na pag-uugali at ginagawa na nagbubunga ng galit ng Diyos. Ngayon, ituon po natin sa ating mga sarili, is there anything that we are doing today, practices or asal, na maaring lagi nating natitrigger ang galit ng Diyos? Kaya kung bakit lagi tayong kulang-kulang, or may kulang sa buhay. May mali sa buhay. Di ba? Then verse 23, ako ay Diyos na nasa langit. Ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa isang lugar lamang. Walang sino mang makapagtatago sa akin kahit saan man manglihim na lugar na hindi ko nakikita. Ito po ang gusto kong bigyan pa ng diin. Ano yung lihim na ginagawa mo na ikaw lamang ang nakakaalam? Alam yan ng Diyos. Kitang-kita yan ng Diyos. Kapag ikaw ay laging dumadako sa isang lihim na lugar na ang ginagawa mo ay nagtitrigger lamang ng galit ng Diyos. Nang iisipan mo ay nagtitrigger lamang ng galit ng Diyos. Kaya, ang sabi ng Lord, malinaw, kitang-kita niya ang lahat. Tuloy natin.
Hindi ba ninyo alam na sa langit, nasa lupa, at kahit saan ako ang Panginoon na nagsabi nito? Kung ang Diyos ay hindi natin matataguan. Uulitin kong muli, church. Kung ikaw ay nasukol na, kung ikaw ay na-corner na ng isang maling gawain or maling bagay na obviously may mga witnesses na may nakakita na kailangan mo pa bang i-depensa at itanggi ang isang bagay na alam mong ginawa mo? Hello? Hi? Hello? Yan. Di ba? Ganon ang kilos ng kapangyarihan ng Diyos. Nais ng Lord na yung galit niya, ingatan natin. Dahil yung galit niya kapag iniingatan natin, doon nadidevelop yung fear of the Lord. Banal na pagkatakot. Ayaw na nating magkasala dahil nagpaparusa ang Diyos. Kaya ito po ang isa sa mga mahirap ma-process at wala nun dito. Kapag in denial, ganito po yung in denial, na-corner ka na, nasukol ka na, may nag-witness na, more than 3 witnesses na nagsabing, may ginawa ka, ito yung ginawa mo, specific. Pero nung kinonfront ka, tumanggi ka, hindi ako yon. Baka kamukha ko lang. Baka nasapian ako. Di ba? Naghahanap ba tayo ng excuse? Pero na-corner ka na. Sa tingin mo, hindi matitrigger ang galit ng isang Diyos na tapat? Na nangako, hindi ka iiwan ni pababayaan? Di ba? Kaya ganun ang kilos ng Diyos. Iko-corner ka to the point, ma-realize mo, masama ang hindi honest. Kaya nga po nauso yung pangalang Honesto. Di ba? Honesto yun, di ba? Yung teleserye. Parang hindi na yata makakunik ang mga kabataan ito, no? Di ba honesto yun? Santino ba yun? Oh, Santino pala. Pasensya na kayo. Santino pala yun. Anyways, mahalaga ang kalooban ng Diyos. May sabi, mahalaga ang kalooban ng Diyos. Mahalaga ang galit ng Diyos. Kaya kapag ang galit ng Diyos ay nandyan na, bless, maging connected tayo sa paraan at process niya na dapat nating dahanan. Number 1 rule about being honest, siyempre, piliin mo maging honest. Yun ang rule doon. At kung hindi ka honest, try to be honest. With all your strength. With all your faith. Yeah? Dahil ang Diyos naman, kapag nagsisikap tayo maging honest, sa tingin mo, hindi ka tutulungan ng Panginoon para maging honest? Hindi ka babakapan ng Lord kapag umamin ka na sa isang bagay na alam mo na ipapahamak ng relasyon mo at ng opportunity na maaaring nakapilal na sa pangalan natin? Diba? Kaya mahalaga po yun. Kaya sa Kawikaan chapter 21 verse 4, ang mapagmataas na tingin at palalong isipan ay kasalanan. Ganyan ang ugali ng mga taong makasalanan. Himayin po natin, mapagmataas na tingin. Ano po ba yung kahulugan doon? Kung i-relate po natin sa ating mga sarili. Pag sinabi po mapagmataas na tingin, self-centered madalas po ito. Ang focus mo, sarili mo. Nakikita mo yung validation mo. Napaka-valid ng iyong pagkatao. Napaka-valid ng iyong asal. Napaka-perfect ng iyong ginagawa. Yun po yung pagiging mataas na tingin. Kaya sinabi ng Diyos, ito daw po ay isang palalong isipan. At kinukonsider ng Diyos na kasalanan. Ayaw pala ng Lord ang mapagmataas. Kaya may kakisabi sa iyong partner, sa iyong katabi, partner, humble lang tayo ha. Yun.
Lagi lang humble tayo. Biruin niyo ang biyaya ng Diyos sa atin sa bawat araw. Sino po ditong gumawa na sa jeep? Nag-abot ng bayad. Bayad po! Pero hindi nagbayad. Yung katabi niya nagbayad. May humihingi pa ng sukli. Sukli po. Eh siyempre, ang dami bumibili. Akala nung nagtitinda, ay talagang susuklian, di nasuklian. Hindi po ito nababatid ng maraming tao na hindi nagiging honest. Tinitrigger nila ang galit ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos tayo ay hindi maging honest. Hindi ito kalooban ng Diyos. Kaya nais ng Lord, maging honest tayong lahat. Number 2. Pastor, ang bilis baka mainip kayo Ang pagiging arogante at paninisi sa kapwa ay di kalooban ng Diyos. Kapag nagsusumikap po tayong maunawa ng kalooban ng Diyos, kailangan makita po natin ang direksyon na ito. Kadalasan sa atin, meron tayo nito, pagiging arogante. Somehow, meron kang gantong behavior. At ito ay lumalabas kapag na-trigger sa isang situation na hindi mo kayang i-tolerate. Ang alin na hindi kayang i-tolerate, yung pagiging kind person. Hindi na ako pwedeng maging kind. Kailangan ko na maging arrogante, paramdam ko sa kanya na ito ang tama. Di ba? Ganun tayo, nangindigan tayo. Pero nakakaligtaan natin yung kindness, yung pagiging maamo, marahan, magsalita at magpaliwanag. At kadalasan po, pag arugante ka, naghahanap ka ng sisi sa iyong kapwa. Hindi mo makikita ang iyong sarili. Sa mga arugante po na mataas ang tingin sa sarili. Walang mali sa akin, ikaw ang may mali. Kaya nga may mga road rage na hindi na makontrol dahil arugante. Hindi kalooban ng Diyos. And again, it will trigger the anger of God. Kaya sabi nga, sa huli ang pagsisisi. Kung sana kinrate ng Diyos sa unang pagsisisi, napipicture natin, gagawa tayo ng isang desisyon, napipicture natin magiging resulta, hindi na tayo magsisisi. Nakikita na natin ang future. Kaya lang hindi ganun ang process ng Diyos. Ipararanas at ipararamdam sa iyo ang bigat ng meron tayong pagiging arogante, ng meron tayong pagiging paninisi sa kapwa, nang sa ganun makita mo ang kalooban mo ay kalunos-lunos. Hindi mabuting kalooban na naghahari sa ating buhay. Kaya kung nananalangin tayong maganap ang kalooban ng Diyos, tingnan muna po natin kung gaano tayo ka-arogante pag kinokorek. Paano natin dinidepensa ang ating mga sarili at paano naman tayo tumatanggap ng koreksyon. Yeah? Mahalaga po yun. At ayaw ng Diyos na maninisi ka. Ikaw kasi, kung nakinig ka lang sana, hindi mangyayari yan sa'yo. Na-judge na. Somehow, totoo, tunay, pero iparamdam mo na may pagmamahal. Ang tao namang yon na nakaranas ng hindi maganda, marirealize din niya yun. Amen? Ano po yung verse natin? Sa aklat po ng Lucas chapter 12, verse 16 to 21, sabi dito, at ikiwento niya ang talinhaga na ito, may isang mayaman, may bukuri na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na, gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki. At doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. Ano ang marami doon? Na salita. Ano yung marami na ating narinig, na nabasa natin? Ko, ako, ko. Ang illustration pong ito ay nagbibigay lamang ng
buhay na halimbawa sa atin kung paano natin pinahalagahan ang sarili natin. Kung sino tayo. Tulad ng mayamang ito sa isang talinhaga. Noong yumaman, pinagiba ang kanyang present na bodega at nagpalaki ng bodega. At doon daw niya ilalagay ang kanyang ari-arian. Ay dumaan si Bagyong Uwan. Ubos ang ari-arian. Ano po yung point doon? Ito yung kapangyarihan ng kaloobang merong kang authority and power to get resources. Yun ang sa tingin mo. Na-accomplish mo, nagawa mo. Pero again, sabi ng Book of Deuteronomy, ako ang nagbigay sa iyo ng lakas at talino upang ikaw ay yumaman. Pag kinlaim mo, katulad ng talinhagang ito, kinlaim niya ako. Isa-safety ko na ang future ko. Ayan po nangyari sa amin. Hindi po ako against sa mga insurance company, sa mga educational plan, pero what we experience sa mga educational plan, hindi pala sila matatag na institusyon. Okay? Na wala yung prudential, hindi namin nagamit yung aming tapos na plan para sa college ng aking panganay at ng padalawang anak ko, which is si Pastora Maika. Then even yung aking health card, biglang hindi naging maayos ang standing nung health card na yon, hindi ko nababanggitin. May pension pa ako dapat doon by next year, simula na dapat yung pension, pero lahat ng iyong pag-iimpok kong yun, walang nangyari. Pastor, bakit ganon? Lingkod ka naman ng Diyos. Sabi ng Panginoon, wala nangyayari sa lupang ito, okay, na hindi pwedeng iparana sa atin, even tayo believer. Even sa atin, pwedeng i-allow ng Diyos. Then I learned that lesson. Na after nun, hindi na muna kami magkakaroon ng mga ganong savings. Dahil it's too late na rin. At nakita ko, ito po yung matinding biyaya ng Diyos. Pinaghandaan, tinangay ng isang pagkakataon na hindi naman natin makokontrol, tama ba? Hindi naman tayo may-ari ng kumpanya, ng insurance company, na-bangkarote, hindi nag-prosper yung kanilang insurance. Ngayon, collateral damage ang alabas sa amin. Dahil hindi nga natin control, pero kinontrol ng Diyos ang future ng aming mga anak. God provided their need for the education. Dahil may inaasahang Diyos, hindi ako masyadong apektado kahit nawala yon. Dahil alam ko, kilala ko ang aking Diyos. Hindi kailanman magpapabaya ang Diyos na nagtitiwala sa Kanya na ginagawa yung naisin niyang gawin at iniisip ang dapat isipin ayon sa salita ng Diyos. Kaya after that, na-realize ko, sayang yung savings na yon, na sana nakapag-reach out na lang o nakapag-create ng feeding program somewhere in Tondo or in Ross Boulevard. Kaya, na-realize ko ang kahalagahan ng may greater will or higit na kalooban na mag-ahari sa atin. Dahil wala tayong backup. Aminin po natin, wala tayong backup pag inubos ng Diyos dahil sa galit sa atin ang lahat ng tinatangkilik natin. Madali niyang alisin, pero kung ganong kabilis maalis, madali niya ring ibalik. Nakukuha niyo yung puntos. Pwede ba nating palakpakan si Lord doon? Kaya niyang ibalik. Kami po'y lugi sa negosyo. Pero ibinalik pa rin ng Lord kami sa Kanyang proteksyon at pagpapala. Bakit? Pinipilit unawain ang salita. At ang salitang nabasa, nilalakaran ng buong sikap, nagsasakripisyong matupad ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi nakita ko, iningatan na kami ng Diyos. Minahal kami ng Diyos. Ipinaglaban kami ng Diyos. Sino kami para hindi magpasakop sa napakakapangyarihang kalooban ng Diyos? Di ba? Kaya, ang sarap ma-inlove sa kalooban ng Diyos sa mga kabataan, please. Ma-inlove na kayo sa kalooban ng Diyos.
Even sa lahat ng naririto, sa mga nanay, sa mga tatay na naririto, sa mga nanonood sa live stream, mahalin niyo ang kalooban ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos ang mag-aalis ng kanyang galit sa atin at siyang magbubuhos naman ng pagpapala ng kanyang pangako. Yeah? Ang sarap ng ganon. Sa halip na galit, pagmabahal at aruga ng isang ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya okay lang kung dumanas tayo ng pagsubok. Kung ang pagsubok na ito'y magbubunga ng mabuti, okay lang kahit pangit at hindi maganda. As mentioned sa number 1 point natin, God allows bad situation. Pero sana, yung bad situation na ito ninalaw ng Diyos magbunga ng mabuting pag-uugali at asal at pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Kaya kapag ito po ang nangyari sa ating buhay, ikaw mismo magiging pagpapala sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kabag-anak, sa iyong mga kaibigan. Bakit? May patutuo ka ng kalooban ng Diyos ang masasandigang tunay. Na ang kalooban natin, limitado lang talaga. Kaya ganun po yun. Ito pong illustration na ito na ating binasa, sabi ng Lord, hangal ang nagtitiwala sa sariling kalooban. Yun po'y namatay din kinabukasan. O noong ding araw na yon, kinuha ng Diyos ang kanyang buhay. Kanino mapupunta ang kanyang pinag-ipunan? Pagkakaguluhan ng iyong mga kamag-anak at kapatid. Kasi wala kang last will testament. Ganun po ang nangyayari. Kaya nilinaw po ng Lord ang illustration ito sa atin na huwag kang malulungkot kung ikaw ay nagkukulang. Ang mahalaga, buong-buo sa iyo ang Diyos. Nasa puso natin. Nananahan sa atin. Amen? Ayan. Tuloy natin yung kwento. At dahil marami akong naipon para sa maraming taon, hindi, laki ng savings nito, ni Kuya. Magpapahinga na lang ako. Wow. Sa kaya siya magpapahinga sa Paris, name it. Saan ba may maganda? Surigao, Siargao. Di ba? Sabi doon, kakain, iinom, at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, ngayong gabi babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupuntahan lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Kaya kapag self-centered po tayo, nakalimot tayo na may Diyos na nagpapala sa iyo, ang tingin pala sa atin ng Diyos, mahirap. Dukha. Mainam na tayo physically dukha, pero mayaman naman tayo sa paningin ng Diyos. Di ba? Mas mainam na yon. Ay mas okay din naman. Mayaman ka na, pero mayaman ka pa rin sa tingin ng Diyos. Bakit? Humble lang eh. Makikisabi sa iyong katabi, ang humble mo talaga. Yeah. Ang pagiging humble po, sabi ng Diyos, itinataas. Kaya mainam na po yun, na ayaw ng Diyos sarilinin natin ang kaligayahan. Sino pong ganon? Wala nun dito pala. Sinasarili ang kaligayahan. Kumain sa pinakamasarap na restaurant. Walang isinama. Eat all you can. Nabulunan. Siyempre, tatawag ng rescue. Kaya, alam nyo, wag nyong solohin, wag nating sosolohin ang mga pagpapalang galing sa Diyos. Ang pagpapalang yan sinishare. Makikisabi sa iyong katabi, partner, mag-share ka naman. Imagine, kung mabulunan ka, kumain kang mag-isa, walang lumapit sa iyo. Natsutsok ka na, nangingitim ka na. Wala kang sinama eh. Walang magliligtas sa iyo. Ang point na kapag meron kang ka-sharing, nalalaman mo kung sino yung katulad mo. At least, meron kang kasama, hindi ka nag-iisa. Ayaw ng Lord na nag-iisa tayo. At kapag may mali sa ating buhay dahil hindi ka nag-iisa, may kasama ka,
yung kasama mong yan ang nakakakita ng ginagawa mo at siya lang din ang makapagsasabi, "Uy, mali yung ginawa mo ha, hindi tama yon." Di ba? Kaya masarap ang may kasama. Okay? O sa mga kabataan, kapag kinukorek kayo, isasama nyo lagi yung nagkukorek sa inyo ha. O yung mga life group leader nyo ha. Pag nakakalimot na sila mag-correct, sabihan nyo sila, life group leader, perfect po ba ang aking linggo kasi wala kang nakitang correction? Napaka-perfect ng ginawa mo. Ma-appreciate naman. Yeah? Kaya nilinaw po ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos ay magkaiba sa kalooban na meron tayo. Number 3, the last point. Thank you, Lord. Ay, 4 yata ito. Piling magpakumbaba at ipanalangin ang masasama na magbalik loob sa Diyos. Ang una po natin papanalangin ay ang ating mga sarili na magbalik loob tayo araw-araw sa Diyos. Bakit, Pastor, araw-araw? Ganito po kasi nangyayari sa ating tunay na buhay. Araw-araw nagkakasala tayo. Araw-araw, minsan meron tayong mga white lies na sinasabing white lies naman. Ay pagsisinungaling pa rin yon. Mali pa rin. Di ba? Mali pa rin. Ay di magpakumbaba sa bawat araw. At ipanalangin, Lord, wag mo na po akong hayaan. Tulungan mo ako na wag na maging ganito, wag na ako magsinungaling, wag na akong maglihim. Kasi kapag ginagawa po natin ito, una sa ating mga sarili, madali na tayong magre-reach out na mga mahal natin sa buhay para sila'y i-correct. Kasi inilalagay natin ang salita ng Diyos sa ating mga sarili. At ang nangyayari, nagbabalik loob tayo sa Diyos araw-araw. Yeah? Kaya ganun po yun. In 2 Chronicles chapter 7, verse 14 to 16, sabi po dito ng Panginoon, "At kung ang mamayan ko na aking tinawag," sino daw tinawag? Tayo yon, mamayan ng Diyos, "ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan." See, merong pinatatalikuran sa atin ng Lord. "Diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan." At, ano daw sunod? After releasing the forgiveness of our God, ang next na gagawin ng Lord, at pagpapalain ko. Ulit. I-highlight po natin yung salitang ulit. Ibig sabihin, kapag araw-araw nagre-repent tayo, araw-araw nagpapakumbaba tayo, ang Diyos laging mayroong kasunod na pagpapala ng paulit-ulit. Kanino yon? Kanino yon? Atin yon. Kaya kapag lagi tayo nagpapakumbaba, nagiging honest, may paulit-ulit na pagpapala. Ay, ayaw pa ba natin? Magmamatigas pa ba tayo sa mga tao, gusto nating bigyan ng lesson, gagantihan natin ng hindi pagpansin o hindi natin i-acknowledge yung mga nagawa natin o pinagsamahan natin? The reality of life speaks something about greater authority. Isipin po natin, may Diyos na nagmamasid. Ayaw ng Lord na nagwi-withhold po tayo ng feelings sa ating kapwa ng mabuting pakikipagkapwa. Amen? Kaya sino po dito gusto paulit-ulit na pagpapala? Taas ang kamay sa live stream. Gusto mo paulit-ulit na pagpapala? Humingi ng tawad araw-araw. Maging honest araw-araw. Nang sa ganon, laging may pagpapala araw-araw. Ang sarap ng ganon. At pagpapalain ko ulit, pagpapalain ang kanilang lupain. Okay, gusto kong maging malawak po sa ating lahat ito. Pag minention po ng Bible o ng Lord yung lupain, it's about the possession that was been entrusted in you. Yung pinagkatiwala sa'yo. Na ikaw ang may authority. Ano po yun, Pastor? Bahay, kahit inuupahan yan. Relasyon, kasama dyan. Ano pa? Properties, kasama dyan.
Lahat ng yan, then opportunity ng trabaho, kasama dyan. Ang sabi ng Lord, yung lugar na yan, mapapagpala dahil sa'yo. Kaya yung mga nakakaranas nito, naunawa nito, na nung siya'y dumating sa isang grupong ito, sa isang kumpanyang ito, naging pagpapala siya sa lugar na yun at sa mga taong nandoon. Naunawa ng salita ng Diyos. Diba? Kaya tayong lahat pagpapala, yung katabi mo, makikisabi sa iyong katabi, bigating ka palang pagpapala. Ibig sabihin, kailangan masalo natin ang mga bigating pagpapalang ito. Amen? Kaya, it's our opportunity kapag merong bad situation or bad situation inside the relationship, then start stepping forward at mag-release ng forgiveness. Alam niyo po ba ang kasunod ng pag-release ng kapatawaran? Rumaragas ang pagpapala. Imagine, every day, lagi tayo nagpapakumbaba, dinanasa ang kalooban ng Diyos ay maganap sa ating mga buhay. Imagine kung gaano katindi ng pagpapala ang laging papasok sa ating lugar, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating mga tinatangkilik. Lahat ng connected sa atin mapagpapala dahil sa iyo. Pero only if we learn the lesson to repent and to be humble at all times. Yeah? Verse 15. Ito na ang pinakamasarap. Basahin po natin ang sabay-sabay. Papansinin ko sila at pakikinggan ang kanilang mga panalangin sa lugar na ito. Kaya nga po sa biyaya ng Diyos, kayo habang kayo po'y nakaupo dyan, nananalangin po kami na sana Lord, yung forever ko kay sis, kay brother, kay ate, kay kuya, maging forever na kami dito sa church. Lord, dito na kami mag-grow. Dito namin makikita ang dakila mong kalooban. Sabay kami magsosoar high ng tagumpay na plano mo sa aming mga buhay. Alam niyo po ba ang isang matinding kalungkutan ng mga lingkod ng Diyos, even sa ating lahat? Kapag nawawala kayo sa mga upuan na yan, kapag hindi tayo nakakapag-fellowship, nasaan na kaya si sister? Nasaan na kaya si brother? Ano kayang ginagawa niya? Ginagawa niya kaya yung bagay na mabuti o ginagawa niya yung masama na nagtitrigger ng galit ng Diyos? Diba? Kaya kami patuloy na nanalangin. Bakit? Sabi ng Lord, tutugunin ko ang panalangin ko sa lugar na ito. Bakit? Dahil may lingkod akong handang magpakumbaba, handang lumapit sa akin at umasa na papansinin ko siya. Ito po ang isang susi na madaling makuha. Magpapapansin ka sa taong mahalaga sa'yo. Tama ba? Tama. Magpapapansin ka kahit anong gawin mo, magtatatumbling ka dyan, kung anong mga gagawin mo, mapapansin ka lamang. Even to the point, nagkukunwari tayo, sasaktan natin ang sarili. May mga ganoon, para mapansin lang tayo. Di ba? Yun ang reality ng buhay. Pero dahil gustong-gusto mong mapansin ka, gagawa ka't gagawa ng paraan para mapansin ka. Ibig sabihin, mahal mo yung nais mong ikaw ay mapansin. Kaya ang susi, pagmamahal sa gusto mong ikaw ay mapansin. Eh ngayon, kung ang Diyos ang ating tunay na minamahal at tayo nagpapapansin sa Kanya, maging matalino po tayo. Church, maging matalino po tayo. Gumawa tayo ng ikangingiti at ikasasaya ng Diyos. Huwag tayong gagawa ng magbibigay ng galit ng Diyos sa atin dahil ang ginawa natin masama, ang inisip natin masama. Kaya ang darating sa iyong pansin ng Diyos ay ang galit at ang parusa ng Diyos. Yeah? Kaya kung magpapapansin ka na rin lang, make it something useful, productive, fruitful, na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Meron po tayong dating kabataan na nung time na wala siyang pamasahe, nagkaroon ng prayer meeting, may church pa po tayo sa Lancaster noon, sa may flyover
ng EDSA. Meron po tayong church doon. Ngayon, itong kabataang ito ay, yung kabataang ito, walang pamasahe dahil gustong-gusto niyang mag-pray, gustong-gusto niyang mag-join sa prayer, naglakad po siya mula Lourdes, nandyan po siya nakikita sa kanyang tita, Lourdes Hospital, hanggang doon sa may Lancaster, sa flyover sa baba po ng malapit na po yung sa Star Mall. Imagine nyo, may naglalakad para maranasan lang ang kalooban ng Diyos. Nagsasakripisyo. Ibig sabihin, pinupukaw at ginigising na ng Diyos ang damdamin at isipan natin na kung ikaw ay nakakaranas na ng paghipo ng Diyos, huwag ka nang lumayo. May sabi sa iyong katabi, huwag ka nang lumayo. Okay? Kaya, verse 16, dahil ang templong ito ay pinili kong isang lugar kung saan pararangalan ako magpakailanman. Iingatan ko ito at laging aalagaan. This is the proof of God's will. Bunga po ito ng kalooban ng Diyos. Dumaan tayo ng krisis ng pandemya, na natili pa rin po ang gawain ng Diyos dito. Amen? At tayo po mismo ang church. Minakukuha po ba tayo? Mina-absorb tayo? Minare-release tayo? Okay, number 4. May bonus points. Number 4. Sabay-sabay nating basahin. Piling magpasakop sa kalooban at kapangyarihan ng ating Diyos. Hallelujah. Say hallelujah. Kapag buong-buo na ang pag-ibig mo sa isang nagkalinga sa iyo, nag-alaga sa iyo, napagkatiwalaan mo, talagang naingatan ka, wala ka ng ibang gagawin sa buhay, kundi ako'y sa iyo, ika'y sa akin. Di ba yun? Song na yun? Naririnig ko? Ayun na lang masasabi natin kay Lord, ako'y sa iyo, ika'y akin. Meaning, handa ka nang magpasakop ng kalooban mo sa Diyos at magsuko ng lahat ng paplanuhin mo pa sa buhay. Lord, ito yung plano ko, pero nakita ko napakaganda lagi ng plano mo. Kaya nga lang, nakaka-surprise lagi ang plano mo. Kailangan ko laging mag-connect sa'yo. Kailangan maganda lagi ang signal ko sa'yo. Diba? Kaya kapag nagpapasakop tayo sa kalooban ng Diyos, ito po yung mangyayari. 1 Peter chapter 5. Verse 6. At kayo namang mga kabataan, sino daw yon? Kabataan. Kasama kami dyan, ha? At kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. Tingnan nyo mga matatanda sa katabi nyo. Pasakop daw. Sabi doon, at kayong lahat na mga mananampalataya. God speaks about us. Tayo yon. Magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa dahil sinasabi sa kasulatan. Yan, verse 6. Kinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit kinakawaan niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Yun po ang process ng Diyos. Kaya piliin lagi magpasakop. Sino po ditong hirap na hirap magpasakop sa magulang? Eh napakamali naman ang pasya ng aking nanay, ng aking tatay. Paano ako magpapasakop? Pwede bang maging diplomatiko tayong makipag-usap sa ating mga magulang? Okay? Na wag nating aalisin ang honor na dapat ibinibigay sa kanila sa bawat araw, sa bawat pakikipag-usap natin. Hindi mawala ang respeto. Kaya naman, di ba? Sa mga kabataan, kaya? You can reason yourself, you can explain yourself in a kind way. Maayos na paraan. Hindi yung gigil ka na parang gusto mo dukdukin ang nanay at tatay. Hindi naman naiintindihan. Ay, gusto talagang dikdikin. Parang, nawawala na yung po at opo. Parang siya na yung magulang. Buti na nga lang, hindi nakakalimot yung mga magulang. Ay, opo. Di ba walang ganon?
Kaya lang ang mga magulang dahil nga apaw ang pag-ibig, inuunawa na lamang ang mga anak na hindi nauunawa ng itinuturo. Pero ang minention po dito ng Panginoon, especially sa mga youth, kayo ang next generation na representative ni Lord ng ating bayan. Kaya dapat sa inyong panahon, magagalangin na kayo. Pag namupo kayo, minimum of 3 in every sentence. Opo, masusunod po, opo. O di 3 opo. Ang point po dito ng Lord, may muhi ang Diyos na ipinagkakaloob o ipinararana sa mga nagmamataas. Kaya kapag wala tayong pagrespeto, wala tayong pag-honor sa mga may kapangyarihan, sa mga nakakataas, which sa mga magulang natin, ilagay natin sila sa isang posisyon na inilagay mismo sila ng Diyos doon para mag-oversee sa atin. Even yung mga boss natin sa company, yung lahat ng mga atit kuya natin, sila yon. Huwag mong pangungunahan sila. Amen? Alamin mo ang words of wisdom sa kanila at magpasakop. Paano yung gagawin ko, Pastor? Magkaiba kami ng opinyon. Ganito po ang gawin dapat. Sabihin mo ang iyong intensyon at plano in a nice way, marahan, at itest mo mismo ang capacity ng iyong desisyon at hingin mo ang permiso ng may authority sa'yo. Yung magulang mo. Kunwari, nakikipag-bargain ka. Ngayon, dahil may puso kang makipag-reach out halfway, pag sinabing halfway, may gagawin ka at may gagawin siya, kayong dalawa, na pagkakasundo niya. Ibig sabihin, may tatanggapin ka siyang advice sa kanya, sa magulang mo, or sa atit kuya mo. Yun yung halfway. Okay? Dapat ganon. Pakikinggan mo yung sinabi niya, gagawin mo yung sinabi niya, and portion ng sinabi niya, ilalagay mo sa process. At ikaw naman, ito po yung plano ko. Ay di maganda, tama ba? Hindi yung tayo nagmamaktol na, nagsasarado na tayo ng ating mga kwarto at kung saan na tayo pumupunta. Hindi ako naunawa, nagsumbong pa, ganap ng kakampi. Kay Lord tayo kakampi, amen? Kaya magpakumbaba. Ito na, conclusion na. Thank you, Lord. Ayan. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng pinaka-karapat-dapat, ngunit talagang nagnanais. Para may putol ito. Ayan. Nagnanais ang Diyos ng someone humble enough to accept His will. At tayo yon, ikaw at ako. Isaiah chapter 6 verse 8, sabi dito, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Pastor, bakit yun ang ating conclusion? Nowadays, naghahanap po ang Diyos ng mga taong mapagpakumbaba. Dahil nga, karamihan sa ating paligid, ang mga tao, arrogante na ang mga asal, ang mga pag-uugali. Ay sino ipadadala ng Lord na naunawa ng kalooban ng Diyos, na iginagalang ang galit ng Diyos at inuunawa ang kalooban ng Diyos, eh di ikaw at ako. Ngayon, paano natin gaganapin ito? Una, magsabi ka muna ng Lord, yes, I'm ready. Pwede ba natin i-practice? Sabay-sabay natin sabihin, yes, I'm ready. O, i-claim natin, handa na tayong masugo ng Lord. Amen? Yung inahit po nating last song kanina, awitin pong muli natin iyon. And sa lahat po ng mga nakarinig ng turong ito, i-recap ko lang, ang kalooban ng Diyos ay hindi lamang nakikita sa mabuti. Okay? Ang kalooban ng Diyos na iparana sa atin ang kanyang galit at makita natin ang kahalagaan ng pagsunod sa kanyang salita at sa kanyang kalooban at magpasakop sa kanyang kapangyarihan. At manatiling magpakumbaba. This time, may I invite everyone na tayo tumayo. Tayo po tayo.
ang ating kaluluwa, hindi mo man nakikita ang kaluluwa mo ngayon, kapatid. Maaaring dry na ang kaluluwa mo, kapatid. Maaaring tuyo. Tuyong-tuyo na. Walang makitang any health, good health, ang kaluluwa. Bakit? Sabi ng Book of John, chapter 4, verse 34, na winika ng Panginoong Hesus, ang pagkain ko'y ganapin ang kalooban ng ating Diyos at tapusin ang kanyang nasimulan sa aking buhay. It is the same thing with us, people of God. Parehas na parehas lang ito. May sinimulan ng Diyos sa iyo at sa akin. Hilingin natin sa Lord na tulungan natin na ito'y matupad. Tulungan tayo ng Diyos na ito'y matupad. And as we realize every point ng mensaheng ito, awitan po natin si Lord sa chorus. With all our heart, desire more of Him and less of us. Sa akin ng tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay. Lift your hands towards sa heaven. Diyos Show to our na God that you love Him. mahabagin. Sa amin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin. Sa amin na tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin. Sa akin ng tunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin. Sa aking natunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Come on, church, minsan pa nating palakbakan ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Come on, lift your hands towards heaven. Lord, narito ang bawat isa sa iyong harapan. Heaven o Diyos, sa lahat ng narating na mensaheng ito, Lord, handa kaming magpasurit, magpalinis sa iyo. Ayaw na po naming manahan sa iyong galit.
Dahil may nagagawa kami, O Diyos, na asal at pag-uugali na naglalayo ng iyong ngiti sa aming mga buhay. Lord, gamitin mo, O Diyos, ang buhay na meron kami. Maaaring sabihin ng iyong labi, I encourage everyone, speak through your lips. Sabihin ng iyong labi, Panginoong Hesus, nakahanda po ako Nakahanda po ako mula sa araw na ito mula sa araw na ito. na masunod ang iyong kalooban. Masunod ang iyong kalooban. Naniniwala po ako Naniniwala ako na ang kalooban mo, na ang kalooban ang mo, pinakamagandang kalooban ang pinakamagandang kalooban na po pwedeng mangyari na pa pwedeng mangyari sa aking buhay. sa aking buhay. At sa oras pong ito, At sa oras pong ito, patawad, Panginoon, patawad, Panginoon, kung kami kung kami ay nakapagsisinungaling sa iyo. ay nakapagsisinungaling sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, Turuan mo po kami mula sa araw na ito, mula sa araw na ito na laging magpakumbaba, na laging magpakumbaba, humingi ng tawad, humingi ng at tawad, lubos na magsisi, at lubos na magsisi, at talikuran at talikuran ang mga mali at kasalanan ang mga mali na aming ginagawa. na aking ginagawa. Dahil naniniwala kami, O Diyos, Dahil naniniwala ko, O Diyos, na paulit-ulit mong na paulit-ulit ipararanas ipararanas ang pagpapalang pangako mo ang pagpapala ay mararanasan namin ay mararanasan sa aming buhay sa aming buhay at sa lugar at sa lugar na kung saan kami naroon. kung saan kami Sige, ako na lang po ang mananalangin habang ang bawat isa ay nakayukot nakipikit. O Diyos, narinig mo ang tinig ng bawat isa sa amin na nagkaisa, na nais naming mabuhay, O Diyos, sa kalooban mo. Lord, biyayaan mo, Diyos, ang bawat isa ng katatagan. Kung may dinadaan ng hagupit sa buhay, na nagtatanong at nagtataka sa iyong pag-ibig, Lord, punuin mo sila, O God, ng iyong pagmamahal. Biyayaan mo ang bawat isa ng katatagan. At higit sa lahat, O God, loobin mo, O Diyos, na manatili laging mapagpakumbaba ang bawat isa. Let everyone possess a teachable heart. Yung handang matuto at magpaturo, O God. At ako'y naniniwala, Panginoon, with all your servant sa lugaring ito, I'm declaring your peace and your joy ay dumaloy sa puso't buhay ng bawat isa. Allow everyone to live according to your ways and to your words. At ako'y naniniwala, Panginoon, ang buhay ng bawat isa ay bubuti, gaganda, at aayos. Magiging banal, O God. And everyone will become ready to be sent out, O God, upang mag-create ng influence ng kalooban mo sa kanilang pamilya at mahal sa buhay, kaibigan at maging sa kanilang mga katrabaho. We declare it in the mighty name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. This we pray. Amen and amen. Amen.